So katulad po na sinasabi ko sa inyo, mga kapatid sa Panginoon, you are already Christian and you know and accepted Christ Jesus already, but still your priority is in the old life. Amen. Yung priority mo pa rin ay nandun sa dating prioridad ng buhay mo. Tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, knowing that there is changes really happen to you. Na mayroon na dapat magbabago sa buhay mo at may magbabago na talaga completely yung buhay mo. Amen. At pati yung priority mo ngayon, malalaman mo na wrong priority makes wrong life. Ganun po yung mangyayari sa atin. Kaya ang dami po mga nabibigo sa buhay eh. Kasi ang akala po nila na kapag hindi sila yumaman dito, bigo na sila. Kapag hindi sila nakaka-graduate sa kanilang pag-aaral, bigo na sila. Kapag hindi sila nakakuha ng magandang trabaho, bigo na sila. No, that is not the real success. Kaya nga kapag alam po natin yung priority po natin, makikita nyo na kapag si Jesus yung priority natin, ang laki ng pag-asa po natin. Amen. Even though we fail sometimes, we fail openly, pero still, there is kumbaga parang a hope someday in the future because we know God na alam natin na kapag gumalaw sa buhay mo ang Panginoon, kaya niyang i-twist yung buhay natin, kaya niyang i-turn into upside down. Amen? Amen. So mga kapatid sa Panginoon, napakaganda po nitong topic na ito. Christian's priority of the presence. Yan. Okay. Alam mo na ba yung priority mo, mga kapatid sa Panginoon? Sino po dito yung nakakaalam na ng kanyang priority? Sino po ba dito yung change priority na nung pakilala na niya si Jesus sa buhay niya? Or still the same? Alam niyo kapag hindi nagbago yung priority mo upon accepting Christ Jesus, ibig sabihin po nun, it is not the true meaning of acceptance to Jesus. Hindi po yun yung totoong kahulugan po talaga ng pagtanggap kay Jesus. Okay, we all face the priority questions daily. Ito po yung mga katanungan po doon. What is the most important decisions you must make today? Ano ba yung mga dapat kong maging desisyon ngayong oras nito? Ano ba yung dapat piliin ko? Ano ba yung dapat na i-choose or sabihin po natin unahin ko sa buhay ko? Will today's decisions have eternal result? Yun ang pinakamahal na tanong po niyan sa sarili natin. Ito ba ginagawa kong ito ay pwede po ba magtunga sa akin ng buhay na walang hanggan? Amen. Ito ba mga priority ko ngayon, ito mga nakaset na priority sa akin ngayon that I written on my calendar, ito ba yung magbibigay sa akin ng bunga ng buhay na walang hanggan? Ito ba pinagsisikapan ko ngayon? Ito ba pinagkakaabalahan ko ngayon ay magbibigay sa akin ng tinatawag na eternal life? Mga kapatid sa Panginoon, this is a great questions that we need to understand. Kailangan po natin maunawaan itong mga bagay nito para sa gano'n, hindi po tayo magkamali sa mga desisyon natin at sa ating priority para sa gano'n. Pagdating ng araw, if you choose to go in heaven, if you decide to go with Christ Jesus in His kingdom, ngayon pa lang dapat po na i-priority na po natin itong bagay na ito. Sapagkat yung pamumuhay sa mundo ay walang kinalaman po yan sa pagpasok natin sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, nagpapakilala sa atin ang Panginoong Jesucristo and upon knowing Christ Jesus and if you accept and believe in Christ Jesus, kailangan meron na po tayong tinatawag na changing in our priorities. Amen. 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 Hindi po natin pwedeng ipili dyan sa sarili po natin kasi hindi naman natin kaya pumunta mag-isa sa langit eh. Without the help of our God, without the help of our Savior, hindi po natin kaya makapalik sa langit. Kaya kailangan po ngayon pa lang, if you choose to be in heaven soon, kailangan choose to have Jesus Amen. as the leader of your life. Amen? Amen. The danger of putting off importance decision. Yung para ba ng pag-iisang tabi ng mga halagang desisyon na dapat na desisyonan mo sa buhay nito. Like for example, now, nagkaroon ka ng aberya at mas piliin mo yung aberya na yun kaysa to attend this service. Alam niyo po ba, maling priority po yun. Halimbawa, nagkaroon ka ng problema ngayon, pero ang nangyari, naapektuhan yung iyong pag-worship, yung pagsamba sa Panginoon. So meaning, mayroong wrong priority na nangyari sa buhay mo. And that is not Jesus. Kaya nga doon pa lamang, affected na yung tinatawag na eternal result ng buhay mo. Doon pa na magkakaroon ka na ng problema sa resulta na magiging future mo someday kung tayo po'y nangangarap na tayo po ay mapabilang sa kaharian ng ating Panginoon. Now, ito po yung pinakamalaking panganib po sa atin, yung po parang isang tabi po natin, yung pinakamahalagang dapat na desisyon na meron po tayo. Ang sabi po dito,
The length of our life is uncertain, sometimes requiring immediate action. Ang sabi po dito, maikli lamang po at walang katiyakan ang buhay po natin dito sa mundong ito. And sometimes, it required immediate action. So, kailangan natin ng dagliang pagsunod at paggawa o pagsasabuhay nitong bagay na ito na kailangan na magbunga sa atin ng buhay na walang hanggan. Kapatid sa Panginoon, tingnan niyo po iyan. Marami po sa atin are sabihin po natin na procrastinated pagdating po sa ating Panginoon. Bakit po? Minsan, pagdating sa Lord, pinagpapabukas natin yan. Minawalang bahala po natin yan, tsaka na lang, okay. Tsaka na lang, siguro someday, pwede ko na mapukusan ang Lord sa buhay ko. Paano nga kung ang buhay natin, yung ating lifespan ay hindi naman natin tiyak? O hindi tayo nakakatiyak na kung hanggang kailan ang buhay natin? Paano na natin magagawa pa yung bagay niyo kung abutin po tayo ng tinatawag na kamatayan? Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, yung pagsasabuhay po agad, yung immediate action natin in response to this calling of God, mas mainam po yan na ginagawa po natin mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga hindi po pinagpapabukas yan at sasabihin natin, di bale, baka by next week makapaglingkod na ako sa Panginoon, o ngayon hindi ako nakapag-church ngayon, di bawi na lang ako next week. Paano ngayon kung hindi ka naabutin ng next week? Di ibig sabihin na naging resulta po ng decision mo yun yung nagpahamak sa'yo. Kaya nga kung mahalaga sa'yo ang langit, this is the priority, the most important priority that we have now as a Christian. Amen. 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 Alam niyo po, ang Lord sometimes give us, Christians give us immediate tasks. Lahat po tayo meron. Amen. At nakatitiyak po ako na ikaw na nakaupo ngayon dyan, alam mo kung ano yung immediate task na binibigay sa iyo ng Lord? Siguro marahil para sinasabi sa iyo ng Lord na gugulin mo na yung buhay mo sa Panginoon. O most especially kapag halimbawa, nandun ka na sa right age na kung saan parang hanggang doon yung ating, alam na po natin po yun, no? Yung buhay po ng tao ay talaga nagre-range na lang. Pagdating po ng 80 years old, medyo alam po natin na medyo nandun na tayo sa, papupunta na tayo sa hangganan ng buhay. So alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, gising po tayo, ano po, mga kapatid sa Panginoon, kapag ikaw, umidad ka na halimbawa na, hindi ko sinasabi na kailangan, hintayin mo itong edad na ito, ha? Edad kahit na bata ka pa. Pero ang sinasabi po dito, dapat, yung mga nasa edad 50 and up, dapat po yan, mag-set sila ng isang priority na kung saan Diyos na po talaga ang inuuna nila. And when you spend it to enhance things to the Lord. Hindi na po kailangan na magpayaman ka pa o magpaano ka pa. Alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, sinabi sa atin ng Biblia na aanin po natin ang yaman ng mundo kung ang kapalit naman po nito, yung iyong kapahamakan. Kaya nga tayo po na, halimbawa let's say, nag-level na po tayo ng 50 and up, dapat nga po tayo po ay talagang prosigido na para na sa ganun magkaroon ng resultang maganda yung ating buhay into eternity. At iyon, tayo naman po mga bata, hindi po tayo exempted po doon. Dahil we must practice it into our young age, kailangan pinapractice na natin yun. Kasi kapag nasanay po tayo nang hiwalay sa Panginoon, pag nagkaedad kayo, hindi nyo napipiliin ang Diyos sa buhay po ninyo. Kaya nga ito po yung immediate action na kailangan po natin. Kapag yung response po ng bawat isa sa atin sa Panginoon, wala na po yung salita, tsaka na lang, babawi na lang ako, next time na lang, magsisimba ako next time. Wala po next time. Kasi what you miss right now, hindi mo na pwede pang makuha next time. Kaya nga, itong makukuha mo ngayong aral ay hindi mo na matututunan next week. Amen. Kaya nga, we grab the opportunity having in Christ Jesus para na sa ganon, makita mo, baka mamaya, ito na yung araw na ito, hindi ka nag-church ngayon, hindi mo tuloy alam kung ano yung answer ng Lord doon sa bagay na gagawin mo para maligtas ka. Kaya mga kapatid sa Panginoon, huwag po tayo magpatumpik-tumpik pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, even though you are busy. We all know that every human is busy. Lahat po tayo busy. At mayroon po tayong iba't ibang pinagkakaabalan sa buhay. Maaaring yung trabaho mo, yung pag-aaral mo, yung pamilya mo, or something in you personally.
Maaaring busy ka dun sa mga bagay na yun, but still, hindi mo dahilan yun para hindi ka magkaroon ng enough time for the Lord. Amen. To take the first actions to God. Kapatid sa Panginoon, mahalaga po yan. Sapagkat kung hindi ang Diyos sa priority natin at this present time, I tell you, magkakaroon po ito ng maling resulta pagdating ng araw. Ulitin ko po sa inyo mga kapatid sa Panginoon, kapag hindi ang Diyos si Jesucristo ang priority mo ngayong araw na ito, magkakaroon ng maling resulta ito sa buhay na walang hanggan pagdating ng araw. Amen. Kaya nga, nandun yung pagsisisi palagi sa huli. Kaya makita nyo, di ba? Maraming mga kabataan, di ba? Sugab lang na sugab. They are parang sige, sugod lang sila sa mga bagay na ginagawa po nila. At hindi na pinag-iisipan. And then later on, nagsisisi sila sa huli. Amen. Kaya lang mga kapatid sa Panginoon, lagi natin tandaan, yung pagsisisi ay laging nasa huli, wala sa una. Amen. Sana nga lang po ginawa nasa una yung pagsisisi. Ano? Nagsisi ka muna bago mo ginawa yung bagay na yun. Pero hindi eh. Kailangan magawa mo muna yung isang pagkakamali bago mo pagsisihan. Kaya nga, masyadong pinapakita sa atin ng Lord kung gaano kaagap ang Diyos sa buhay po natin. In advance, gusto ng Panginoon na ito na mag-isip mo na natin, isipin mo muna natin kung ano yung mga binabalak mo. At as a Christian, dapat mag-isip mo rin po na ito bang mga ginagawa mo ngayon, pinaplano mo ngayon, ito bang mga bagay na pinapriority mo ngayon ay mayroong kinalaman sa buhay na walang hanggan. Right now, mga kapatid sa Panginoon, kung busy ka, tatanungin kita, meron bang kinalaman yan sa iyong kaligtasan? Asan ka ba eh, nang yung kanyang ginagawa ay mayroong resulta na buhay na walang hanggan? Come on, mga kapatid sa Panginoon. Kung mapapansin mo, ikaw mismo doubted ka sa ginagawa mo, ano, bakit ganito? Hindi nga pala ito magbubunga ng buhay na walang hanggan. Bakit ito yung nagiging priority ko? And sometimes, alam ko naman sa buhay ko, nakikita ko talaga makapasok sa kaharian ng langit. At hindi ko naman talaga pipiliin na ako yung ma-impyerno. Mali pa na lang kung talagang halimbawa, na-prepare ka na yung buhay mo na talaga mapunta sa impyerno. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo mga kapatid sa Panginoon, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Amen. At tayo po din mismo, kailangan tayo lumagay sa kaayusan ng Panginoon. At yung kaayusan po yun yung proseso niya po sa atin kung paano po tayo makakapasok sa langit. Amen. Now, let's go in our priorities. What priorities demands your attentions before the day is through? Ito ngayon, halimbawa, ngayong araw na ito, ano bang priority ang dapat mong gawin? Na kailangan mong unahin ngayon sa buhay mo? Naisip mo ba yun? Di ba karamihan po sa atin, parang ang iniisip, kailangan mag-aral ako na mag-aral, kailangan magtrabaho ako na magtrabaho, kailangan magdalawang trabaho, tatlong trabaho ko. Katulad nga po nung kanina yan, kagabi na narinig ko po sa isang nagpapahayag na siya po ay naninirahan sa Canada. Ang sabi niya po gano'n, ang akala po ng mga taga-Pilipinas, na kapag ikaw napunta na sa Canada, masarap na ang buhay. Pero ano sabi nila, gano'n din po kami. Isang tuka din po kami dito. At ang masama pa po dito, kailangan po nila na pagdalawang trabaho. Pag isa lang ang trabaho nila, it cannot afford their daily lives. Makita niyo po yun, samantalang dito nga po sa atin, kahit walang trabaho, na-afford po natin ang pamumuhay. Amen. Kahit simple lang yung trabaho mo, nakakapaglumpahan ka, nakakabayad ka ng mga rentals mo, ng mga billings mo, pero alam niyo po sa kanila, ingit tayo na kung saan ang buhay nila, nasa Canada po sila, pero nagre-reklamo po sila. Hirap na hirap sila magbayad ng renta nila, lalo pa kung isa lamang ang trabaho nila. Why? Because of the wrong priorities. Amen. Ang akala nila nandun ang buhay, dito lang pala kapag naging Kristo kami buhay. Amen? Na kahit saan lupalog ka, minsan nagre-reklamo tayo sa buhay natin, parang mga lukot-lukot ang buhay mo kapag wala kang pera, pero hindi mo napapansin, ang daming mga tulugin na kakalat po niya, pero mas masaya pa sa'yo. Amen? Amen. Makita mo, enjoy pa sila nangingi, ate, pengi namang piso. Kuya, pengi 5 piso. Enjoy pa sila sa panghingi. Samantalang ikaw may sarili kang tahanan, kumakain ka araw-araw, 3 times a day, nakakapag-aral pa yung mga anak, pero anong lungkot mo? Hindi niyo po ba napansin po yun? Why? Because of your wrong priority. Now, ano po ba yung dapat na maging unang-una sa araw na ito na hinihingi sa iyo na maging priority mo? First is the priority of salvation.
Unahin mo muna, bago kayo maman, yung iyong kaligtasan. Bago ka maging tanyag, bago ka maging sikat, bago ka makilala, dapat makilala ka muna ni Jesucristo. Amen. Ito po yung unang-unang priority na mayroon dapat ang isang Kristiyano pumili kay Kristo. The priority of salvation. Siguraduhin mo muna na may kaligtasan ka. At hindi mo matitiyak yung kaligtasan mo kung mayaman ka lang. Hindi mo matitiyak yung kaligtasan kung ikaw ay tapos na, grabe ka, maganda yung trabaho mo, mayaman ka. Hindi po, yun ang kaganapan para masabi po natin ligtas po tayo. Amen. Alam natin wala po doon. Amen. Alam natin wala doon sa mga bagay na pinagkakaabalahan natin sa mundong ito, yung kaligtasan kundi only in Christ Jesus. Amen. Only the things that offered to you by God. Amen. May kinalaman yung pagsisimba mo, may kinalaman yung pagbabasa mo ng Bible, may kinalaman po yung iyong pag-aakay ng mga kaluluwa, may kinalaman po yan sa kaligtasan mo. And that was our priority of our salvation. Amen. May kinalaman yan sa pagbabago ng buhay mo. May kinalaman yan doon sa mga bagay na interes mo, pag-ibig mo sa ating Panginoong Jesucristo. Yun yung salvation. Amen. Yun yung unang-unang dapat natin i-priority sa buhay po natin. Ano sabi po ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2? Sapagkat sinasabi niya sa kauunang panahon ay pinakinggan kita sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan niyo po ito. Binigay na sa iyo ng Panginoon itong salvation na ito, but still, hindi ito yung ginamit mong priority. Kaya ano sabi niya po dito? Ngayon na ang kauunang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Amen. 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 So pero hindi pa rin po ito yung pinaglalaanan natin ng panahon sa buhay po natin. Meron pa rin po tayong ibang priority na pinag-uukulan ng buhay natin sa araw-araw. Pero ano sabi po sa atin dito? Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. So wala na pong gap sa atin yung kaligtasan, pero ang naging gap po natin, ang naging problema po natin, tayo na po mismo. Amen. Hindi natin pina-priority yung salvation na ino-offer sa iyo ng Lord. Kung bagay, para bagang ito na, inaabot na sa iyo, o Nanay Nelly, ito na yung iyong salvation. Pero, anong sinabi mo? Sandali, hawakan mo muna, anak. Mamaya ko na lang kukunin sa iyo, naglalaba pa ako eh. Mamaya ko na kukunin sa iyo, namamalansya pa ako, mamamalaiki pa ako. Ganon po, parang ganon yung ating kalagayan. Sa pagtagap ng ating salvation, tingin po kayo dito sa ating projector. At sabi po dito, ngayon na ang kaukulang panahon, ito na araw ng pagliligtas. Kailan daw po yung ngayon. Today, not tomorrow, not next week, not the other year, hindi po, Lucas, hindi sa isang taon, kundi ngayon na ang hinihiling kaligtasan. Once na pumasok ka dito, inaabot na sa iyo ng Lord. Pagpasok mo pa lang po doon, pagkakit mo pa lang po doon, mayroon na inaabot na sa iyo ng Lord yung salvation. Bawat pagsulat mo sa attendance ng book ito, inaabot na sa iyo yung ng Lord yung salvation mo. Kaya lang ang tanong dito, if you make this salvation priority of your life today, ito ba yung ipaprioridad mo na ngayon? Pag-uukulan mo na ba ng pansin itong salvation na ito? I-workout mo na ba ito? Ipamumuhay mo na ba ito ang salvation na ito? Example, right now, nandito ka na ngayon, pero parang hindi mo pa magawa na talagang tanggapin itong salvation na ito. Kapatid sa Panginoon, alam niyo po ba, ang Lord, biyaya na nga yung ibinibigay sa iyo. Para tapos marami pang tao sinasabi niya, hindi pinagpapala ang buhay ko. Kapatid sa Panginoon, you are very wrong. You are a big wrong. Why? Kasi pag-akyat mo pa lamang dyan, inaabot na sa iyo ng Lord yung blessing, which is the blessing of your salvation. The answer to those who plan to be saved someday, ito na po yung sinasabi po kanina, behold, now is the accepted time, behold, now is the day of salvation. Kayo na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Amen. Pwede mo bang pakiulit po dyan sa katabi mo? Ngayon na ang kaukulang panahon, Ngayon na ang kaukulang panahon, hindi na, ito na ang araw ng pagliligtas. ito na ang araw ng O ulitin mo maligtas. ulit sa kanya. Ito na Ngayon na ang kaukulang panahon, Ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Ito na ang araw ng pagliligtas. Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi next week, hindi sa isang taon, hindi sa isang buwan, kundi ngayon na. Amen!
kung papayag ka ngayon na tanggapin itong bagay na ito at ipabuhay mo yung kaligtasan mo, it will make it sure to you na mayroon ka ng kaligtasan. Ganun lamang kasimple yung kapatid sa Panginoon. Amen. Amen. Kapatid sa Panginoon, ano kaya sa paningin mo ngayon? Ano kaya sa plano mo ngayon? Tanggapin mo kaya itong salvation na ito o sabihin mo muna, hawakan mo muna, Brother Sebastian. Babalikan ko na lang sa iyo next year. Hawakan mo muna, Pastor. Ipakitago ko muna and then kailangan ko muna magtrabaho, magnegosyo para mayumaman muna ako and then by next year, balikan ko sa iyo yan at kukunin ko na yung salvation ko. Pero ano sabi po? Tingnan niyo po yung sinabi po sa verse 27 ng Kawikaan 27 verse 1. Makinig po kayo mga kapatid sa Panginoon. Proverbs chapter 27 verse 1. Huwag ipagandog ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung anong magaganap. Huwag mo sabihin na by next week, kukunin ko na yung salvation ko. Kapatid sa Panginoon, hindi mo alam kung anong mangyayari sa araw ng bukas. Amen. At huwag mo sabihin, ikaw ang nakakaalam kung hanggang kailan ang buhay mo, kapatid sa Panginoon. Amen. Only God knows about the things in you. Amen. Kaya kung sasabihin natin, Pastor, gusto mo man talaga pagbigyan ng Lord, unahin ko na siya sa buhay ko. Wala akong magagawa kasi matatanggal ako sa trabaho. Problema mo na yun. Sapagkat ang sabi ng Lord, behold, now is the accepted time, behold, now is the day of salvation. Amen. Kaya mga kapatid sa Panginoon, mag-isip ka mabuti. Before it's too late, pag-isipan mo mabuti, sapagkat yung salvation, ibinibigay na sa iyo ng Lord. Tingnan mo sa kamay mo. Pakisalo mo lang. Dalawang kamay mo, hawakan mo. Itaas mo sa Lord. Come on, people of God, do it. Alam mo ba na yung kamay mong yan, upon asking the Lord, Lord, give me my salvation, the Lord presently giving it. Binibigay na sa iyo agad ng Lord yan. Habang nakasahod ka sa Panginoon, pag hiningi mo sa Kanya yung kaligtasan mo, ibibigay na sa iyo ng Lord yung kaligtasan mo. Amen. Kaya lang ang problema, ano sabi sa atin ng Lord, binibigyan na kita, hindi ka pa humihingi. God gave us already your salvation, but still, you reject our salvation. Why? Sige po, pakipabanan po, manganawin kayo. Today is the day of your salvation. Sabi ng Panginoon, ibigay ko na sa inyo ang kaligtasan, pero bakit ayaw niyo na magpahalagahan? Make salvations to be the important in your life. Higit pa sa mga bagay sa buhay mo. At kung alam mo, halimbawa na mahahalangan ito ng ibang bagay sa buhay mo, tanggalin mo yung mga makakahalang ngayon at tunahin mo yung salvation mo. Hindi yung priority po natin yung ibang bagay and then iisang tabi po natin yung salvation natin. Basta pakihawak po muna dyan kasi hindi ako makakapag-church nitong linggo na ito. Kapatid, you're wrong. Napakamalaking mali yung decision na yun. Kaya nga better to have a good decision right now. Amen. At yung decision na yun ay na kay Kristo po yan. Kung tayo po talaga ay magpapahalaga kay Christ. Salvation should have priority over success. Ang sabi po dito, mas mahalaga yung ating salvation kaysa sa tagumpay na gusto mong mangyari sa iyo dito sa mundong ito. Amen. Marami po nagkakamali po dyan. Ang akala po nila, sabi nila, mag-aral ka muna mabuti, anak, bago ka maglingkod sa Panginoon, magtrabaho ka muna, magpayaman ka muna, anak, bago ka maglingkod sa Panginoon. I tell you, you are wrong. Amen. Kaya mo maglingkod ka muna sa Panginoon and then later on, ang Lord na mag-extend ng pagpapala sa buhay mo, hindi ka mahihirapan, may kaligtasan ka pa. Bakit? Bakit po ba kailangan na yung salvation talaga ang priority natin? Bakit? Gusto ko po tanongin po kayo, hindi ka na ba mamamatay? Meron po ba dito mananatili siya buhay? Wala po. Turuan mo ako kung paano yan. Pero I tell you the truth, wala. Lahat tayo. Lahat tayo ay haharap sa kamatayan. Kaya naka-problema dyan kung mabubuhay ka pa muli. Amen. Amen. Kaya nga yung tagumpay na yun, kung nandun ang pag-asa mo, hindi ka na mabubuhay. Pero kung yung priority mo sa buhay na ito is about your salvation, pag ikaw ay namatay, ano sabi ng Lord? Dahil sa iyong pananampalataya, muli kitang bubuhay. Bakit po ba mas kailangan unahin po yung salvation? Success in life can be fleeting and deceiving. Alam po natin, mapagdaya lamang po ito, at alam natin na mawawala din po itong
bagay na ito. Maglalaho po itong success mo. Yung iyong pinagsisikapan dito sa mundong ito, hindi mo papakinabangan yan, kapatid. Amen. Bakit pakinabangan mo? Sige, habang nabubuhay ka dito, and what's next? Ano magiging kasunod doon? Yun naman yung makakapagbigay sa iyo ng seguridad para ikaw ay maligtas. Na kapag halimbawa, yung iyong savings sa bangko ay umabot po ng 10 million pesos, eh makakasiguro ka ba na ligtas ka na? Hindi po, ganun na requirements ng Lord. Even without anything in you, pwede kang maligtas kung uunahin mo si Kristo sa buhay mo. Pero kung halimbawa, mayroon kang tinitiman sa buhay mo na ako bago ako maglingkod talaga mag-full-time sa Lord, kailangan ko muna na ma-achieve muna ito, ma-settle ko muna yung pamilya ko, and then later on, maglilingkod ako sa Panginoon. I tell you, you are a big wrong. Na pagdating ng araw, pagsisisihan mo yung buhay na yun. All earthly gain is temporary. Tandaan po natin, even you, temporary lamang din sa mundo ito. Kahit na yung magandahan mo, kukupas din yan. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, enjoy mo na yung iyong kagandahan ngayon. Mag-smile ka na, huwag ka na magsungit-sungit dahil sayang ang kagandahan. Amen? Ang ganda-ganda mo, nagsusungit ka. Ang mga mo, pero nakasimbakol malaki yung mukha mo. Hindi mo ma-enjoy po yan. Ngayon, kapag tumanda ka na, lumalaho, naglalaho na po yung kagandahan, paano mo pa ma-enjoy na kahit gumiti ka, wala na, kupas na yung kagandahan. Taas po yung mga kamay ng mga kabataan. Uy, kala ko ba lahat kayo kabataan dito? Kasi ang gaganda nyo pa rin, kaya na nasasayang. Pero tingnan nyo mga kapatid sa Panginoon, hindi pa kayo nanghihinayang sa inyong kagandahan na lagi ka nakasimangon. Come on. Di pa lang ka, o di pa si sister, maganda. Oh. Kung halimbawa lagi nakasimangon dyan, kahit anong ganda mo, hindi lumilitaw yung ganda mo. Amen? Amen. Kaya lagi ka naka-smile kahit sabihin mo na hindi ka ganong kagandahan pero ang ganda pa rin ang tingin sa'yo. Bakit? Ang naliwalas kasi mukha mo eh. Tignan mo yung katabi mo. Kahit na sabihin po natin 70 years old na yan, pag naka-smile yan, lumulutang pa rin yung ganda niya. Amen? Tignan mo nga yung mga katabi mo. Pagka lumang pa rin yung kagandahan niya, ibig sabihin niya, hindi niya sinasayang yung biyaya ng Panginoon sa buhay niya. Pero kapag yan nakasimangon niya, ibig sabihin niya, mali ang priority sa buhay niya. Amen. Amen. O bakit? Hindi kayo makapaniwala? Eh, hindi ba kaya lang sumisimangot ang tao dahil walang pera? Amen. Ano? Oy, ayaw niyo pa obvious ha. Pero tiyak na tiyak ako pag wala kang pera, mag-iinit ang ulo mo. Diba? Tama mo ba yun? Amen. Lahat nga, pinagbubuntungan mo ng galit mo eh, kapag halimbawa wala kang pera eh. Amen. Pero pansinin mo mga kapatid sa Panginoon, wala kang pera pero binigyan ka naman ng kagandahan ng Lord. Hindi pa masamat yun? Ha? Ano? O hindi kayo naniniwala ano? Kasi wala tayong malaking pananampalataya sa Lord. Pero gusto ko pong malaman mo, pagka naka-smile ka palagi, makikita mo, pag nagugutom ka, bigla na lang may kakalabit sa iyo, hindi ka, libre kita. Di ba? Di ba may mga ganon? Bakit? Kasi natuwa sa iyo eh. Naka-smile ka. Ikaw nakasimangot ka ganyan. Wala ka ng pera, nakasimangot ka pa. Eh sino naman ang mayroong magandang kalooban na i-libre ka? Eh ako ba ito sabihin ko sa'yo, bakit sa buhay mo, magutom ka dyan, sungit mo. Tama ba? Amen. Amen. Ha? Amen. Gusto mong i-bless ka ng Lord? Amen. Nasa church ka, magalak ka. Amen. Eh hindi, makikita mo, nasa church ka, nakasimangot pa. Eh paano mo i-bless ng Lord yan? Di ba? Kung ang tao nga mismo nangiinis kapag halimbawa, nakita mo nakasimbangon yung mukha ng katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Siyempre, hindi sisimangot yan, tinignan mo. Kaya, simplihan mo kapag nakasimangot na yan. Sabi, huli ka. So, di ba, di ba, nakaupo ka ganyan, no? Eh, siyempre, pag tinignan mo yan, hindi busy. Yan, totoo talaga, hindi yan. Kaya, nagkatingin yan. Mamaya, hayaan mo muna malipag sa pakikinig yan. Pag nakasimangot na yan, sabi nila, lipas. Ikaw talaga yung nakasimangot, wala kang blessing. Amen? Amen? Gusto niyo ba may blessing sa Panginoon? Amen. Enjoy your life. Amen. Na kahit walang pera, enjoy niyo pa rin dahil meron kayong Heso Kristo na pwede magpala na buhay natin. Lagi mo tandaan, yung kayamanan ng mundo, yung mga earthly gains po natin, pansamantala naman po yan, mawawala
Ngayon siguro malakas kang kumita, ano? Ngayon siguro marami kang pera. Ngayon marami kang ari-arian. Eh pag namatay ka kaya, meron ka pa kayang ari-arian. Baka wala ka ng ari-arian dahil kasi hindi mo pinriority yung salvation mo. Ano sabi po sa atin ng Lord? Maging po kayo ng kayamanan sa langit. Para na sa ganoon, pag namatay tayo, lumisan tayo dito sa mundong ito, meron po tayong kayamanan na daratnan po sa langit. E paano kung halimbawa, hindi mo pinagkaabalahan si Kristo sa buhay mo? Hindi mo pinahalagahan si Kristo, hindi mo inuna si Jesucristo sa buhay mo, at ang inuna mo yung pagpapayaman lamang dito sa mundong ito, anong nangyari sa iyo? Na mismo yung kayamanan na dapat sana meron ka doon sa kaharian ng Diyos. Amen. Mark chapter 8 verse 36. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makaptanan niya ang buong daigdig? Kung ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. What is the profit of man gaining the whole world, but loses his own life? Amen. Kung mawawala naman yung buhay mo, kung mapapahamak naman yung kaluluwa mo, ano silbi ng iyong pinagkakakitaan dito sa mundong ito? Ano silbi ng laki ng kinikita mo? Ano silbi ng maraming ari-arian mo? Ano silbi ng napakagandang negosyo mo na meron ka dito kung hindi mo naman napagtuunan ng pansin yung kayamanang panglangit? Amen. Kaya nga naman sa Panginoon, isip-isip din po tayo. Huwag natin hayaan na maging mapurol yung ating isipan sa mga bagay na espiritual. At sapagkat ang kaaway ay pandaraya po talaga. All deceiving is our enemy. Amen. Dadayain ka, sige, magpayaman ka, marami pang time, mahaba pa ang panahon para makapaglingkod ka sa Panginoon. I tell you, you're wrong. Amen. God required immediate pass. Immediate action, I mean. Ang gusto ng Panginoon dito, mag-shoot ka na. Amen. Kaya alam niyo po, ang unang-unang dapat na maging example sa atin dito is Paul. Ito po si Pablo. Successful Saul of Tarsus learned this lesson. Ito po si Saul. Doon sa panahon niya, katulad natin siya. His focus is in his achievement. His focus is in his success. Doon lamang po siya nakatingin sa tagumpay niya. Masasabi natin ito si Pablo, nung siya ay Saul pa, siya po ay successful. Bakit? Because he is one of the leader of Pharisee. Amen. So sa madaling salita, he had the authority, he has power, he has a knowledge, he has a license, even a license to kill the Christian. Amen. So mga papansin po natin, ang laki ng kapangyarihan po nito si Pablo. Pero, he learned his lesson. Ano po ba yung natutunan niya po dito to become Paul? Yung natutunan niya po dito, Philippians chapter 3:8, upon receiving Christ Jesus, when he encountered Jesus Christ in the road of Damascus, there is changes happened to him. Amen. Nagkaroon po ng pag-twist ng kanyang buhay, pananaw, at prioridad. Amen. Kaya sabi niya sa Philippians chapter 3 verse 8, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makapag ko lamang si Kristo. Now, kapatid sa Panginoon, hindi po ba nakakahanga? Ano? Hindi po ba nakakabilib na dating mamamatay tao ng mga Kristiyano at sa isang iglap nung makilala niya si Kristo sa buhay niya, anong nangyari po sa kanya? He changed his plan, he changed his decision, he changed his priority, and his priority right now is about his salvation in Christ Jesus. Amen. Ikaw sabi mo, nakilala mo na si Jesus. Ikaw sabi mo, habang naglalakad ka, biglang na-spark ka ng liwanag ni Jesus at yun yung nakapagbabago ng buhay mo kung bakit nag-church ka na ngayon. Kapatid sa Panginoon, ano po ba yung talagang nag-struck sa'yo habang naglalakad ka? Yung liwanag po ba ni Jesucristo o yung bato lamang na bumagsak sa ulo mo? Na para bagang natuliro ka lang, naligaw ka doon sa mga bagay na ginagawa mo. Kapatid sa Panginoon, changes will be happen. Amen. Even in our priorities. Dahil ang mahalaga po sa atin ngayon is wala nang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen. Eh, may pera kakawala, ang mahalaga po doon si Jesucristo. Amen. Sapagkat siya po yung author ng salvation ng buhay ng tao. Amen. May pinag-aralan ka o wala, mayaman ka o hindi, mabango ka man o tinamoy ka. Gusto ko malaman mo, sa Lord, ang mahalaga sa iyo, yung kaluluwa mo. Yung kaluluwa mo.
Amen. Amen. Parang deserve yata ng Lord na palakpakan nyo po. Oh, praise the Christ Jesus. Listen to this, kapatid sa Panginoon. Wise ones follows His example and make sure of salvation. Alam niyo po, ang mga matatalino na talagang mananampalataya ni Kristo, ginagawang ehemplo sa kanilang buhay si Pablo. Amen. Sapagkat dati si Pablo mamamatay tao, ibig sabihin, he is a simple man. Makasalanan si Pablo katulad po natin, na wala po tayong pinagkaabalahan sa buhay po natin, kundi yung karangalan sa sarili, kundi yung katanyagan, kundi yung kapangyarihan, kundi yung sarili lamang po natin ang pinapahalagahan po natin. Pero isang araw dapat na makita po natin that we learn from Paul na upon encounter to Christ Jesus, dapat sana magbago na rin po yung ating plano. At yun po yung dapat na ugali po ng ating mga kapatiran sa panahon po natin ngayon. Pwede mo ba pakisabi sa katabi mo ngayon? Change plan. Change plan. Change priority. Change priority. Salvation is your priority. Salvation is your Yun priority. po yung kailangan na po natin ngayon. Kapatid sa Panginoon, hindi natin makukuha yung salvation sa ibang bagay. Amen. Lagi mong iisipin po yung bagay na yan. Kaya maging example sa atin si Paul. Nung tinawag siya ni Jesus, anong ginawa niya? He focused his life into Christ Jesus. Binaliwala niya na yung kayamanan ng mundo. Binaliwala niya na kung anong meron siya, yung kayamanan niya. Kung ano man yung bagay na meron siya, even his knowledge. His earthly knowledge, binitawan niya yun. At nagpaturo siya sa Panginoon para maging sabi po ito ng pagpapahalaga niya doon sa kaligtasan ibinigay sa kanya ni Hesus Kristo. Ayaw minsan di ba, parang binigyan ka na ng kaligtasan ng Panginoon, pero marami po mga Kristiyano, ayaw pa rin pong piliin yun at ayaw niya bitawan yung mga bagay na meron siya. Amen? Amen. Even yung sin na natin, hindi natin mabitaw-bitawan eh. In exchange to the given salvations to us by God. Kapatid sa Panginoon, hindi niyo po ba nakikita po yung mga bagay niyon? And sometimes we promote sin rather than promoting our salvations in Christ. Kung mapapansin po natin, marami po ganyan mga tao po ngayon. Kristiyano sila sa kanilang pansariling kaalaman, sumanit sa harapan ng Panginoon, hindi naman po talaga totoo. Bakit? Kasi dapat sa atin po ngayon, when we receive Christ Jesus in our life, dapat we promote it by our life, the salvations that given to us. Amen. Dapat ang pinopromote na natin sa buhay natin, at ang nilalarawan sa atin, at nakikita na sa atin, ang example na nakikita nila sa atin, kung paano mo tinanggap yung salvation na yun, at kung paano mo pinapriority yung salvation na yun, bilang Kristiyano na tumanggap talaga kay Kristo. Pero kung iba pa rin yung priority mo, and you promote sin in your life, I tell you, hindi mo talaga tinanggap yung salvation na ino-offer sa inyo ng Lord. Amen. Every sinner accept this salvation. You must accept this salvation from Christ Jesus. Amen. Alam mo, kung hindi mo tatanggapin ito, I tell you, wala nang pag-asa buhay mo. Amen. Sapagkat ang Diyos na ito, handa po talaga tayong iligtas, subalit ang problema lang po talaga, tayo po, kung paano natin tatanggapin yun. Amen. Ikaw po ba kapag nire-regaluhan ka, paano mo tinatanggap yung isang regalo sa iyo? Thank you. Ganun po ba? Kung minsan, di ba kapag kami niregalo sa iyo, iniingatan mo yan, minsan inilalagay mo pa sa estante mo yan, i-display mo pa yan. Amen? Amen. Halimbawa, meron nga po ako na kilala po nung araw. May nagregalo po sa kanya, sabi niya, alam mo, kayo lang ako niregaluhan. At itong regalo na itong iingatan ko ito for the rest of my life, ilalagay ko ito doon sa estante namin. Para habang nakita ko ito, naaalala ko yung first time na tao na nagbigay sa akin ng halaga. Alam nyo, na-shock po ito, itong tao na ito na nagbigay sa kanya ng regalo. Nagpunta siya, tinalaw niya ulit itong kaibigan niya ito, nabibigyan niya ng regalo. Sabi gano'n nung makita niya, sabi niya gano'n. Ay, ikaw pala, sabi niya, natutuwa ako, naaalala ko pa. Nung nakaraang taon na ibinigay mo sa akin regalo. Kaya naman, iningatan ko yun. Tuwa naman yung nagregalo sa kanya, sabi niya gano'n. Talaga ba? Maliit na bagay lamang yun. At hindi mo naman dapat nagkaroon pahalagahan ito. Pinakita sa kanya, halika. Ito yung regalo mo sa iyo.
Alam mo, namangha po itong tao na binigay niya ng regalo. Kasi talagang nandun sa istante yung kanyang regalo. Balot na balot at hindi naaalikabukan, nagalit, nagbigay sa kanya. Sabi niya, pero bakit dyan mo nilagay yan? Sabi mo, pinahalagahan mo yan. Kaya nga nandyan sa istante, pinapahalagahan mo yan. Yung pala, natuklas na yung nirigalo pala sa kanya ay isang Shih Tzu. Yung Shih Tzu, naghihingalo na doon. Dinisplay lang doon sa istante. Parang hindi pala kami makuha sa kamera. Subukan nyo, tingnan nyo kung hindi kayo matawa sa sarili ninyo. Subukan mo, regaluhan ka ng aso, ilagay mo sa istante yun ng isang taon, tingnan mo kung ano mangyari doon. Baka ikaw mismo matawa ka sa pinagagawa mo. Amen? Now, wise ones follow this example and make sure of salvation. Pinapahalagahan po natin yung ating mga pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Most especially kapag si Jesus yung nagbigay sa atin po niya. Because Jesus is special to every Christian. Siya po yung pinakamahalaga sa buhay natin. Kaya whatever Jesus giving to you, dapat po yung pinapahalagahan po natin. Hindi po ba yung parang isinasabi po natin yan, ipinapadarama po natin sa isang sulok yan. Kapatid sa Panginoon, niregaluhan ka ng pag-church, pahalagahan mo yan. Niregaluhan ka ng Biblia, pahalagahan mo yan. Niregaluhan ka ng words of God, ingatan mo sa puso mo yan. At kung ano man yung mga bagay na niregalo sa iyo ng Panginoong Jesucristo, na magdudulot sa iyo ng kaligtasan, pahalagahan mo sa buhay mo yan at gawin mo priority sa buhay mo. Now, alam po dito, na-deserve this important question. Ikaw ba? Napagtuunan mo na ba itong bagay na ito? How long do you intend to wait to do so? Kailan pa kaya? Maghihintay pa kaya sa iyo si Jesus ulit? Ng ilang dekada, 2 dekada, 3 dekada? Papaano kung hindi mo na mamalayan, tatapusan mo na pala? Kapatid sa Panginoon, nakakapanghinayang kung hindi po natin igagrab yung opportunity nito. And the second priority having for us today is the priority of seeking soul. Kapatid sa Panginoon, bakit po mahalaga na tayo po ay hinahanap po natin, iniligtas po natin yung mga naliligaw? Bakit po ba kaya? Kasi mahalaga po ito, as we show our appreciation, helping this salvation, tayo naman po, pinapakita natin sa Panginoon yung pasasalamat po natin. Alam niyo, kapag ikaw binigyan ka ng kaligtasan ng Panginoon, magiging priority mo rin to, yung kaligtasan ng ibang kaluluwa. Hindi po yung upon receiving these things, magiging ingratitude po tayo sa Panginoon. Binigyan ka ng Panginoon ng kaligtasan, tapos ikaw naman, hindi mo isi-share sa iba yung kaligtasan na ibinigay sa ng Panginoon. Share your blessing, kapatid sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon, nakikita po natin, marami pa rin mga Kristiyano na dumadalo sila ng gawain, still ang daladala po nila, sarili po nila. Kapatid sa Panginoon, change your priority in life. Make this seeking soul your priority as the one who receives salvation from God. Sabi natin, okay, kung priority mo na ang salvation ngayon, kailangan ang ikalawang maging priority mo is seeking soul. Kasi tagapagbigay ka na rin ng kaligtasan sa mga naliligaw ng kaluluwa. Sa mga taong wala pang kaligtasan, yun na po yung nagiging priority ng isang taong piligtas ng ating Panginoon. Kung may kaligtasan ka na, magligtas ka na. Kung may kaligtasan ka na, ipangalan mo sa iba yung kaligtasan mo na kay Jesus Cristo. This is not our present priority in life. Sabi po ng Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man came to seek and save the lost. So tayo po mismo, kung si Jesus bumaba dito para hanapin yung mga naliligaw at iligtas yung mga naliligaw, kapatid sa Panginoon, ikaw nandito ka na, madali mo nang gawin itong bagay na ito upon receiving your salvation sa Christ Jesus. Tumakot ka ng kaligtasan sa Panginoon, ngayon, napakadali mo lang i-apply ito sa mga kaibigan mo, sa mga mag-anak mo, sa pamilya mo, sa anak mo, sa asawa mo. Pwede mo na po itong ibahagi sa kanila. At mga kapatid sa Panginoon, alam niyo po ba, sa Biblia po, marami pong mga ganitong bagay po na nangyari. Even in Christ Jesus, tingnan po natin Jesus was constantly seeking the lost.
Alam niyo po, lagi niya pong ginagawa po yun. Walang pagkakataon, wala sa mga bagay na ginagawa niya sa pang-araw-araw na hindi po siya umakay ng kaluluwa at nagligtas. Ganun na po yung priority po natin kapag tayo po ay naligtas na. When you are in Christ Jesus, dapat tayo rin po, priority natin ang pagliligtas. Like what He did into the woman at the well. Ito pong babae po sa Samaritana doon sa balon. Madaanan lamang po ito ni Jesus, He offers salvation. Amen. Inoperan niya na po ng tubig na nagbibigay buhay itong babae na ito dahil gusto niya na may maligtas talaga siya. Amen. Kapatid sa Panginoon, in our daily life, mayroon ka na dadaanan, operan mo ng kaligtasan na katulad ng tinanggap mo kay Jesucristo. Alam niyo, katulad po nito babae sa balon na ito, ang priority po nito babae na ito is her physical thirst. Ganyan din po tayo. Ang priority po natin, before we encounter Christ Jesus, ang priority po natin ay yung ating physical thirst. What does it mean, our physical thirst? Ang ibig sabihin niya, yung kauhawan po natin sa mga bagay na pangangailangan natin, sa kayamanan, sa pera, at sa mga bagay-bagay na kailangan natin sa mundong ito. Ganun po ito babae sa Samaritano, but He changed His priority by Jesus. Amen. Pinalitan ni Jesus yung priority niya into physical thirst to spiritual thirst. Amen. Alam mo, sometimes in our life, Jesus also did it to us. Ginagawa rin sa atin ng Panginoon ito. Yung uhaw na uhaw nga sa makayamanan ng mundo, gustong palitan ni Jesus yun, itong uhawan sa mga bagay sa spiritual na may kinalaman sa iyong kaligtasan. Kaya nga, niligtas tayo ng Panginoon eh. Kaya nga, gusto ng Lord sa atin maligtas yung kaluluwa po natin. Alam niyo, itong babae na ito, mahalaga po sa kanya yung tubig. Ito po ang tinatawag na kayamanan ng mundo. Amen. Doon siya nauuhaw. Pero, ano sinabi sa kanya ni Jesus? Nung ma-encounter siya ni Jesus, si Jesus ay nanghingi sa kanya ng tubig. Remember that? Sabi niya, pwede mo ba akong bigyan makainom ng tubig? Sabi ko ganoon ay nitong babae na ito, kayo po ba'y higit pa sa aming ninunong si Jacob? Sabi niya po ganoon dito. At ang sabi ni Jesus po sa kanya, marahil kung kilala mo lamang kung sino ang nanghihingi sa iyo ng tubig, isin sana baka ikaw pa ang humingi sa kanya ng tubig. Kaya tanong po ng babae, kayo po ba'y higit pa sa aming ninunong na si Jacob? Mga kapatid sa Panginoon, alam niyo po ba kung ano sinasabi po dito? Ang sinabi po dito ni Jesus, sabi niya gano'n, na tayo po'y magkaroon ng kauhawan sa mga bagay sa Kanya. Kapatid sa Panginoon, because of our unknowingly to Christ Jesus, hindi natin kilala ang Panginoon. Kaya ano pong hinihingi natin kadalasan kay Jesus? Lord, pagpalain mo naman ako sa trabaho ko. Lord, pagpalain mo ako sa pag-aaral ko. Lord, pagpalain mo ang tahanan namin. Lord, pagpalain mo ang mga anak ko. Lord, pagpalain mo ang aking kabuhayan. This is usually we ask in the name of Christ Jesus. Pero anong sabi ni Jesus? Ibigay mo sa akin yung mga bagay na pinapahalagahan mo, and then in return to that, bibigyan naman kita ng tubig na nagbibigay buhay. Which is our salvation. Kasi kay Jesus, mahalaga talaga yung kaluluwa mo eh. Amen. Ang priority ni Jesus is your soul. Amen. And I'm not about anything in your life. Hindi po yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Kahit sabihin mo na ikaw yung pinakamahirap dito sa mga tarehe, mahalaga ka kay Jesus at yun ang i-offer sa iyo ni Lord. Amen. Kaya nga, in exchange to your priority right now, ang ibinibigay sa iyo ng Panginoon, kapalit ng priority mo ngayon, ay yung priority na yung kaluluwa mo ay magkaroon ng kaligtasan. Ikalawa, yung constant po na pag-winning soul ni Jesus ay itong kay Zacchaeus. When he was up in the tree, umakyat po si Zacchaeus dahil maliit lamang po siya, pinagkakalpunan na maraming tao po ito si Jesus at padaan po doon, inabangan niya sa tuktok ng puno, ito po si Jesus. Alam niyo po ba ito si Zacchaeus? The same in us. Katulad din po natin, it is like us. He was an investor to sin, now an investor for
winning soul. Amen. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon natin, invest lang tayo ng invest sa mga bagay sa buhay natin dito eh. Diba? Kapag meron tayo na sutungan na pagkakakitaan, o sige, mag-invest tayo dyan, pasukin natin yan, para yumaman tayo dyan, sige, online pa tayo dyan. Diba, mga kapatid sa Panginoon? Amen. And sometimes it make us sin. Why? Bakit po ba? Kasi nakakaligtaan na po natin ang Panginoon sa buhay po natin. We forget sometimes in our life, Jesus. Kapag tayo po ay naging busy po tayo sa mga bagay-bagay sa pagpapayaman, nakakalimutan po natin ang Diyos natin sa buhay po natin. And sometimes we give a little time to Him. Kunti na lamang yung nabibigay natin panahon sa Panginoon. Hindi na po natin pinagpapahalagahan yung pagbibigay natin ng panahon. Bakit? You are too busy already. Busy-busy ka na eh, kaya wala na. Ngayon mga kapatid sa Panginoon, dumating po yung pagkakataon na inoperan po siya ni Jesus. Kapalit ng kanyang kabisihan sa mga bagay or investing his life into sin, ano pong ginawa ni Jesus? I want you to invest your life into me. Sabi po ni Jesus sa kanya. Halika sa kanya, mayroon akong kailangan sa iyo, bumaba ka dyan. Amen? Amen. Kumagpindi po ang Panginoon. Sinasabi sa iyo ng Lord, halika, bumaba ka dyan sa kaabalahan mo. Samahan mo ako sa bahay mo. At kung sinamahan mo siya, anong deklara po ni Jesus doon kay Zacchaeus? Mula sa oras na ito, dumating na sa sambahayanan na ito ang kaligtasan. Kapatid sa Panginoon, naligtas niya yung kaluluwa. Ito po si Zacchaeus at yung buong sambahayanan ni Zacchaeus. Kapatid, mga minamahal ko, na kapatid sa Panginoon, ino-opera ka ngayon ng Panginoon. Nagumpa ka doon sa kaabalahan mo sa mga bagay na pisikal, kaabalahan mo sa mga bagay na material, bumaba ka at isama mo si Jesus sa tahanan mo, for you and your household will be saved. Amen. Yung espiritu po natin ang kailangan pumanin at yung ating mga makalamang bagay ay kailangan maibaba. Amen. Amen. Kaya nga, we need Christ Jesus to lift up our spirit, our soul, to be saved. Amen. The disciples were called fisher of man. Ito po mga disciple po na ito, nasa kaabalahan po sila. Kaya ito, mga kapatid sa Panginoon, lahat ng mga abala po dito, ngayon, tagtuhan na ng Panginoon. Lahat ng mga busy po dito, na para bagang hindi makuha ng Lord, yung kanilang buhay, yung kanilang panahon, yung kanilang oras, ikaw kinakatagpukan ngayon ng Panginoon kung willing ka na i-train yung kaabalahan mo sa kaligtasan, sa kahalagahan ng kaluluwa mo. Their priority in life was to reach people. Ito po mga alagad na ito, from fishermen to become fisher of men. Amen? Amen. Bilang mga mangingisda, ginawa sila ng Panginoon bilang mamamalakaya ng mga kaluluwa. Kaya mga kapatid sa Panginoon, while you are here today, ginagawa ka ngayon ng Panginoon ng fisher of men. We are to be imitators of this caring man. Tayo din po mismo. Kailangan gayahin po natin. And remember, ano po bang kailangan bago po tayo pumanik po doon? We must be Christ-like. Tayo po lahat. Kaya nga po, wala pong panahon sa buhay natin na hindi natin igugugol sa pagpapalaganap ng kaligtasan sa maraming kaluluwa. At dami po natin po pwedeng iligtas. Yung mga kapitbahay ko pa naman po. Ay dahil siguro around 90% of your neighbor ay hindi pa talaga nakakakilala sa Panginoon. At doon pa naman po, makikita na po natin kung paano po natin po pwedeng i-imitate si Christ sa buhay po natin. Halimbawa nakakita ka na nag-uupo ka po doon, kausapin mo sila, ibahagi mo si Kristo, isama mo sa church. Yun na po yun. Amen. Hindi mo ba yung para bagang okay, sasabihin mo, may napagturiyo mo, hindi mo naman nalala kay Kristo, wala pa rin po yun. Amen. Kaya nga, tayo po minsan dapat na makita po natin na tayo po dapat na maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo na mayroon pong malasakit sa pagliligtas ng kaluluwa. Matthew chapter 4 verse 19, come follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. So I will make you a fisher of men, sabi ni Jesus. Now, kapatid sa Panginoon, walang believers of Christ, walang iniligtas na kaluluwa si Kristo na hindi nagligtas ng kaluluwa. Walang iniligtas si Kristo na hindi niya inatasan ng
isang tungkulin na makapagligtas ng kaluluwa. Ikaw na narito ngayon, kabataan ka man, matanda ka man, o kahit na anong kaabalahan meron ka sa buhay na ito, your priority in life today is to soul win. Yung makapagligtas ka ng kaluluwa. Almost alert to every opportunity for evangelism. Ito po si Pablo, laging handa po yan. Katulad nga po ni Cristo. Because when he encountered Christ in Damascus, siya din po kayo, ginaya niya na si Christ. Kaya nga, kailangan maging example po tayo maging example po natin si Pablo bilang mga Kristyano na ginaya niya po ito si Cristo. Tayo naman din po, gayahin niya natin si Pablo kung paano niya ginaya si Yeso Cristo. Pakisabi mo nga doon sa katabi mo, gayahin mo si Pablo kung paano niya ginaya si Kristo. Gayahin mo si Pablo kung paano niya gayahin si Kristo. Sa bawat pagkakataon po, hindi po nagsasayang po ito si Pablo. Amen. Hindi niya sinasayang ang kanyang mga lakad para hindi makaakay po. Kundi ginagawa niya lahat ng kanyang mga destinasyon, lahat ng kanyang journey, lahat ng kanyang pilgrim, mayroon po siya akay. Amen. E kung minsan, ito po yung sa experience po ni Jesus sa ating mga iniligtas. Kung minsan yung pamilya na lamang po natin, hindi pa po natin madala sa Lord. Kung minsan yung ating asawa, yung ating anak, hindi pa natin madala sa Panginoon. Minsan, ang dami pa po natin dahilan sa Lord. Pero, alam niyo po ba, ang Lord, hindi nagdahilan ang niligtas ka. Hindi niya sinabi sa iyo, ang hirap mo, ang tigas ng ulo mo, ang hirap magdalhin sa church, ang hirap mong pasukan ng words of God. Hindi po sinabi ni Jesus sa atin yun. Pero tayo kung minsan, hindi pa nga tayo nag-aakay, pero anong reason natin? Pastor, lagi naman kami nire-reject. Oo, halang kami. Pero hindi naman pupunta. Talaga ganon. Kasi ikaw din ganon rin ng araw ni Jesus. Pinalala ba lang sa iyo ni Jesus kung gaano kapatigas ng araw sa Kanya. Kasi nasabi mo, pupunta mo dyan, maganda yan, pabor mo dyan, maganda yung ginagawa nyo. Pag-araw na linggo, wala. Oo, sige, atin ako ng Wednesday, asahan mo, nandiyan ako maganda yan, kakalakas na niya sa Espiritu yan. Pag Wednesday, wala. Kaya huwag ka magtaka, at huwag ka rin pong masaktan kapag nire-reject ka ng mga inaakay mo. Kasi noong araw, once upon a time in our life, tayo din po naging matigas sa Panginoon. Kaya nga, yung buong pag-unawa po natin sa kanila at pagtsatsaga ay magbubunga din po sa kanila. Pagdating ng araw, natatanggapin din nila si Kristo Jesus ng buong puso. Amen. Amen? Kaya po sinasayang na pagkakataon po ito si Pablo, hindi siya nagre-reklamo. Hirap naman itong mga taga-Pilipos na ito. Hirap naman itong mga taga-Macedonia na ito. Ang hirap naman itong mga Romano na ito, itong mga Grego na ito, itong mga Hentil na ito. Hindi siya nagreklamo sa Panginoon. Bawat madaanan niya, kino-convert niya kay Kristo. Dinadala niya kay Kristo. Like for example, the conversions of Lydia at the Riverside Prayer Meeting. Yan. By mistake, nakapag-convert po siya ng negosyante. By mistake. Kasi sa pagkakakala po niya, na ito si Pablo nandun sa Troas, nangusap po sa kanya ang isang lalaki sa kanyang panaginip na pinatatawid po sila sa Macedonia. At pagdating po doon sa Pilipos, na kung saan kapital po nito, ito po Troas, ang kapital po nito Pilipos, nakita po nila yung upuan po ng mga kababaihan. At sa pagkakakala po nila, dahil araw ng pamahihinga, ito po yung lugar na kung saan damong panalangin. Kaya naupo din po dito si Pablo at si Silas, and then, nakiisa po sila doon. Eh yung po pala, mga ngalakal lamang po pala ito. Mga business po pala ito. Pero alam niyo po ba, kaya pala sila pinatawid ng anghel doon para abutin ito si Lydia, dahil ito si Lydia ay may takot sa Diyos at sumasamba sa Panginoong Heso Kristo. Kaya nung tayo ngayon kapag-share po ito po si Pablo, dito kay na Lydia, ito si Lydia, pinuksan ng anghel yung kanyang kaisipan at pag-unawa sa salita ng Diyos, at ito po si Lydia ay na-convert. Amen? Minsan ayaw po natin kapitan yung mga negosyante po dyan. Ang nilalapitan po natin, yung mga tao lamang po na kaya po natin kapitan. Walang pagkakataon po itong si Pablo na sinasayang na kahit sino yung kanya makausap, kahit gobernador ka pa, kahit hari ka pa, kahit taga-usig ka pa ng mga Kristiyano, nilalapitan po ito ni Pablo para lamang iligtas kay Kristo. Amen. Sabi po natin,
verse 14 to 15. Kabilang ang mga nakikinig ng isang sumasamba sa Diyos na nagangalang Lydia na taga Thyatira. Siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mga haligtelang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip upang kanyang pakinggan ang pinapangaral ni Pablo na pabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos sinabi niya, kung itinutuloy po ninyo ako tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin, mahigpit ang kanyang anyaya, kaya hindi namin napahindihan. Tingnan niyo po yan, ha? Pagkatapos po na tumanggap po nito si Lydia, hindi lamang si Lydia ang kanyang nailigtas, kundi yung buong sambayanan po ni Lydia. So dito pa naman makikita po natin dito na upon receiving Christ Jesus by the help of Paul to him, anong ginawa po nito si Lydia? Pati yung kanyang sambayanan, pinapautismo niya, pinakilala niya kay Jesus, at hindi niya pinabayaan na hindi maligtas yung kaluluwa. Yan ang isang katangian ng isang tao, ng isang Kristiyano na iniligtas ng Diyos. Amen. Hindi siya papayag na yung kanyang sambayanan ay hindi maligtas. Amen. Bahala yung anak ko, matigas ng ulo. Ayaw sumama sa akin, mali ka doon, kapatid sa Panginoon. Binigyan ka ng authority, kapangyarihan ng Panginoon upon receiving salvation, you have the power to minister your family by the help of the presence of Jesus. Amen. Kaya wala po tayong dahilan doon. Mahirap eh. Ayaw nila pumayag. Ayaw nila sumama sa akin. Kapatid sa Panginoon. Kung nandyan talaga yung salvation na ibinigay sa iyo ni Kristo, nandyan yung presensya sa iyo ni Kristo na pwedeng mag-minister din sa mga pamilya mo. Amen. Sino ba? Yung salvations of the Philippian jailer. Tignan niyo po ito, napakasimple lang ito. Tayo makita yan ng tanggi. Ang hirap po magkakay, ang hirap po magligtas, ang hirap nilang isama, ang hirap nilang paayunin, ang hirap nilang dalhin sa church. Kapatid sa Panginoon, kaya ka nahihirapan, mareklamo ka. Pwede ba pakisabi mo sa katabi mo? Kaya ka nahihirapan dahil mareklamo ka. Hindi niyo po ba napapansin kahit sa buhay po natin kung bakit mahirap ang isang tao kasi reklamador? Hindi masiyahan sa buhay. Amen. Kumakain na sa araw-araw, ano ba naman yan? Kasi yung ulam natin, di masarap. Binibigyan na siya ng pera, ano ba naman yan? Ganito lang, ang konti naman, kulang pang pambayad. Isa mga kapatid sa Panginoon, gumising ka, ikaw na natutulog. Magbangon ka. Okay, ito kayo. Kapatid sa Panginoon, ito po yung gusto na ipakita sa atin ng Panginoon. Ito po the salvations of Philippian jailers. Alam po natin yan. Nung isang araw po na, ito po si Pablo po, at saka ito po si Silas. Nadaanan po nila yung isang babae na nakapaggagamot, na nanguhula, di ba? Tapos, bumuntun sa kanila. Tingnan niyo po, ang demonyo, nakikilala po tayo, mga likod ng Panginoon. Sumisigaw po ito, habang bumuntun po sa kanila, ang sinisigaw nito, itong mga tao na ito ay alagad ng Diyos ng kataas-taasan na ipinapakilala nila ang kaligtasan ay mula kay Jesucristo. Nainis na po si Pablo. Hinarap niya na po itong babae na ito. Ito pa ang batang babae na ito ay pinakikinabangan ng kanyang Panginoon para pagkakitaan. Kaya anong ginawa po ngayon ni Pablo nito? Kinasaon niya. In the name of Jesus, lumayas ka. Lumayas yung demonyo. Natauhan yung babae na wala ng pagkakakitaan yung kanyang Panginoon. Meaning yung kanyang amo, yan. Kasi pag Panginoon, baka mamaya sabihin niyo si Jesus ay hindi. Kaya ano nangyari ngayon? Na wala na pagkakakita, nag-aalit ngayon sila. Kaya isinublong nila ito si Pablo sila sa mga kapangyarihan at pinagbubugbog nila ito po si Pablo at ikinulong. Now, doon sa kulungan niyo, tignan niyo po mayroon pa rin pagkakataon si Pablo na magpagligtas ng kaluluwa by his worship. Amen. Nag-worship lang sila isang hating gabi, umawit po sila ng himno, ng mga salmo, and then yung mga kasama nila ng kapinanggulo, nakinig sa kanila, at sa isang kagitnang-gimbal na niyayanig ang kulungan, nagkaroon ng earthquake, at anong nangyari? Natanggal yung kanilang pangaw, at nabuksan yung kanilang mga kulungan, at anong nangyari po dito? Ito na, yung kanilang tagapagpantay sa kulungan ay magpapatiwakal sa pag-aakalang nakatakas yung mga pinagdo. At kung maibig sabihin na why this jailer become desperate? Kasi alam niyo kung minsan kasi nakapokus tayo not on Christ but on our job or our busy things
kasi kaya hindi natin nakikita, ito na pala yung salvation. Si Kristo nandito na pala. Inaabot na tayo. Kaya ano nangyari po dito? Ang sabi po kay Pablo, huwag mo tutuloy yan na magpapatikuhan po yung isang jailer. Anong ginawa niya po ngayon? Huwag nang itutuloy yan. Nandito kami. Wala na wala sa amin dito. Kaya anong sagot po nito jailer? Ano ang dapat kong gawin para ako ay maligtas? Sumampalataya ka sa Panginoong Diyos, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. Always keep on your mind. Pag niligtas ka ng Panginoon, hindi lang ikaw at isang bayanan mo. Amen. Kaya kapag selfish, kailangan na akayin mo yung sambayanan mo. At hindi lang sa iyo ang kaligtasan, kundi maging sa mga anak mo, maging sa pamilya mo, sa asawa mo, sa magulang mo, at sa lahat ng sambayanan mo. Amen. Kaya hindi po natin pinagkakaisutan ngayon. Dahil our priority now, when we receive salvation, our priority is to soul win. Amen? Amen. Sabihin sa katabi mo ngayon, kailangan mag-akay ka na. Kailangan mag-akay ka na. Patunayan mo na ligtas ka. Patunayan mo na ligtas ka. So kung minsan, nakala po natin, pagka niligtas ka ng Panginoon, okay na, no? Ikaw na lang, ano? Hindi ka pagin sa Panginoon. Lahat ng naligtas, lahat ng naligtas ay kasamang niligtas yung kanyang sambayanan. Ilan Joshua, di ba anong sabi niya? Me and my household will serve the Lord. Hindi niya sinabi, basta ako maglilingkod sa Panginoon. Hindi niya sinama yung kanyang mga pamilya. Amen? Samantalang tayo, church tayo ng church, pero hindi mo kasama yung pamilya mo. How sad is to God? Nakakalungkot po na isipin. Minsan nakapiran nga po natin, mahirap eh. Awitan mo. Umawit ka ng hymno. Mag-worship ka sa bahay mo. Habang nandun yung anak mo, habang nandun yung ipakita mo sa kanya kung paano ka niligtas sa Panginoon. And one time, makikita mo, sila mismo, personally, magdidesisyon para sumama sa iyo sa church. Ikatlong priority po natin is of sending soul winners. Kapatid sa Panginoon, kaya hindi nyo makakaila bilang pastor po ninyo kung bakit inaatasan po kayo maging tagapagligtas ng kaluluwa. Bakit? Kasi yun ang ginawa po ni Jesus. He sent their disciple to win soul. At kung tayo po, yung mga disciple tayo ni Christ, tayo din po mismo. Gagawin po natin yung task na yun bilang tagapagligtas po ng mga kaluluwa. Kaya tayo po yung ipinapadala. Amen? Amen. Ano ba naman yan? Si Pastor, wala naman po talaga ako talagang kahilig-hilig na maglingkod sa Panginoon. Kapatid sa Panginoon, kung hindi mo hilig talaga magligtas sa Panginoon, ang ibig sabihin yan, hindi mo tinanggap si Kristo. Amen. Uy, marami kong kontra dyan, mga kapatid. For sure. Pero I tell you one thing, pag niligtas ka ni Kristo, ito na yung magiging priority mo sa buhay mo. Amen. Kaya gamitin mo yung sarili mo to win soul. Amen. 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 Christian's follower is part of great commissions of Christ. Tayo po mga naglikod sa Panginoon, kumilala sa Panginoon, sumunod sa Panginoon, naligtas ng Panginoon, tayo po mismo ay kapartinan doon sa tinatawag na Great Commission, doon sa ating paghahayo, doon sa ating pagliligtas. We need to set our own self-permission. Ikaw na nandiyan ngayon, ikaw na nandito ngayon, kailangan yung sarili mo, itulak mo sa pagliligtas. Amen. Don't be selfish. Amen. Huwag tayo maging sakim sa ating kaligtasan. Ano po sabi po sa atin ng Mateo chapter 28, verse 18 to 20. Lumapit si Jesus, sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya tumayo ngayon, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, turuan ninyo sila sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Kunin niyo po itong verse nito. Ilagay niyo doon sa kwarto na tinutulugan ninyo para lagi niyo nababasa. For you to remind, your spirit is now belong to Christ Jesus. If your spirit is belong to Jesus already, you are a part of this great commission. Amen. Ito yun na yung tungkulin mo ngayon. Hindi na yung tungkulin mo na magpayaman lamang sa buhay na ito. Hindi lang yung tungkulin mo ngayon na ikaw ay maging sikat lamang sa mundong ito. Kundi ang tungkulin mo na ngayon ay katulad ng tungkulin ginagawa ni Jesucristo, yung magligtas ng kaluluwa. Amen. Picturean mo ito. Gusto mo, ilagay mo doon sa iyong tawag dito, sa cellphone mo.
maging wallpaper mo ito para basahin mo palagi. Every time na magsa-cellphone ka, siguro naman magsa-cellphone ka, no? O ito yung magiging dahilan para hindi ka na mag-cellphone. Siyempre, kapag ito nakasulat na to, baka iwasan mo na rin ito. Naku, baka sabihin mo yung cellphone ko, Bible na ngayon, hindi ko nababasahin ito. O dinaligtas ka. Amen? Parang hindi mo din gusto yung mga bagay na yun. Kapatid sa Panginoon, whether you like it or not, gustuhin mo ito. Amen. Sapagkat ikaw niligtas ka ng Panginoon at ang tungkulin mo ngayon ay maging bahagi ka ng pagliligtas ni Kristo Jesus. At kung ayaw mo na po sabi po dito, tayo ay dapat nakasamang nagtitipon at hindi nagkakalak. Amen. Kaya mga kapatid sa Panginoon, stop your sin in the Word. Amen. And let us consider ourselves as one with Christ Jesus to win soul. Amen. Yung sarili mo, iangkot mo na kay Kristo. Ibahagi mo na kay Kristo. At gawin mo ng kaparte ng pagliligtas na plano ni Yesu Kristo sa buong mundo. Amen. Magpakilala ka, kapatid. Huwag doon sa mga tao sa paligid mo. Magpakilala ka kay Yesu Kristo bilang sa Kanya. Amen. Hindi ka makikilala ni Yesu Kristo kung hindi mo gagampanan yung tungkulin ng isang taong niligtas. Kapag hindi po ito isang kwento lamang, kundi isang atas na iniiwan ni Yesu Kristo sa kanyang mga tagasunod. Kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, ito na kayo yung tungkulin mo. Hindi lang para maglabas sa bahay niyo, mamalansya, magluto, magtrabaho, mag-aral, hindi lamang po niyan. Kundi ito yung pinakamahalagang gampanin ng isang taong kumikilala kay Yesu Kristo. Whether you like it or not, whether you understand or not, I tell you, this is a great commission for every believers. Amen. Pakisabi mo nga doon sa katabi mo, ito na yung mahalagang tungkulin mo. Ito na yung mahalagang tungkulin mo. Bilang Kristiyano, dapat maintindihan natin ito. We can just not only go with the gospel, but send missionary. Kahit yung mga anak mo, utusan mo sila, anak, habang nasa iskola ka, i-share mo yung kaligtasan sa mga tao, sa mga kaklase mo. Asawa mo, habang nasa trabaho ka, i-share mo yung kaligtasan. Kahit nasan pa kayo, sa barangay ka man, o kung nakulong ka man, baka pati yung mga pulis doon, mag-convert, kasama magbubudod sa loob. Kapatid sa Panginoon, malaki ang parte natin ginagampanan sa Panginoon. At kung hindi po natin gagampanan yung mga bagay na yun, we do our mistake in our priority. And someday, this result for us can be regretful. At mahirap naman po na maging resulta po talaga nito ay pagsisihan natin pagdating ng araw. Kaya nga kapatid sa Panginoon, ngayon pa lamang po, tayo gamitin natin yung buhay natin as a missionary to Christ Jesus. We are not a mercenary, but a missionary. Meaning, kailangan voluntarily itong buhay natin ginagamit natin to win soul. Amen. To be a part of God's plan. Amen. To be a part of God's mission. Amen. Sabi nga po dito, alam niyo, missionary giving and sending are vital to a healthy church. Para magiging healthy yung church natin, kaya kung inon nyo, papasilin po natin. Sometimes, parang ang lungkot-lungkot, walang harmony sa church natin. Kaya nga kung minsan, kahit na nag-worship tayo, ayaw makiisa ng lahat. You know why? Kasi nga, hindi tayo nagkaroon ng tinatawag ng missionary heart. And sometimes, Christians become selfish in heart. Dahil gusto lang naman po nila, maligtas sila, pero ayaw nila magligtas. And this time, tingnan niyo po, missionary giving means, ikaw mismo, you are willing to sacrifice, to give whatever you have in your life for the glory of God, for the salvation of soul. Para sa katuparan ng mga plano ni Hesus Kristo para magtagumpay dito sa buhay na ito. Amen. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, siguro nagtataka kayo, bakit ako nagbibigay sa church? Bakit ako naghahandog ng pera ko sa church? Because you are missionary. And every missionary learn to give. Kaya po nagiging masigla ang gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi meron silang puso ng pagiging misyonaryo. Nakakala niyo po ba yung sa unang iglesia? Kahit na sila'y mahihirap, anong ginawa nila? Nagbenta sila ng ari-arian para doon sa mission ng mga apostol. Amen.
Kapatid sa Panginoon, kung naiintindihan mo itong mga bagay na ito, you have a missionary heart. Kaya nga, yung mga tao putan ka na mayroong missionary heart, he has a missionary giving, and he has a missionary sending. Pag sinabi missionary sending naman po, sila mismo, sinasend nila yung sarili nila sa mga kaibigan nila, sa pamilya nila, sa kamag-anak nila, sa mga kakilala nila, for them to win soul. Amen. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, huwag niyo sayangin yung pagkakataon na ito dahil lahat tayo kailangan maging missionary ni Kristo Jesus. Amen. But the question is here, are you ready to become missionary for Christ? Kapatid, kailangan ka ni Kristo. Kaya ka tinawag ni Kristo, hindi lamang para iligtas, kundi para magligtas din. Amen. Ang buhay natin ay hindi nabubuhay para sa sarili lamang natin, kundi tayong lahat ay para sa lahat. Kaya mga kapatid sa Panginoon, listen to the voice of the Spirit of God. At makikita po natin, ito yung pagpapatuo na tayo talaga yung dinigtas ng Lord. Ang mga nagsasagawa nitong mga bagay nito has the assurance to be saved. Pero yung hindi sila sigurado at hindi po nila talaga makuha yung talagang essence or the presence of God in here, gusto ko na malaman po ninyo, medyo may struggle po tayo sa Espiritu. At kailangan natin matutunan itong bagay nito at malaman kung ano po ba talaga ang nais ng Lord sa buhay po natin. Amen. He was sending you to be a missionary for Him because you received salvation and you have right now the Spirit of Christ Jesus at wala po tayong choice kundi sundin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Para pagdating ng araw, we have a great result someday in His kingdom. Tayo lahat ay maligtas. Nangyayaan ko po kayo magsitayo. I hope na dumating po sa atin sa oras nito ang Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo to convict us and to tell us about our task. Kapatid, habang ikaw nagninilay ka sa oras nito, pakinggan mo yung mensahe sa iyo ng banal na Espiritu ng Diyos na nagsasabi sa iyo, anak, kaya kita tinawag sa buhay na ito para maging kaisa ko sa mga plano ng pagliligtas sa buhay. And if you have great convictions, for you to have this Spirit of God, ikaw mismo sa oras nito, alam mo kung ano yung given task sa iyo ng Panginoon na nire-require ng Lord yung immediate action mo. How do you respond to the Lord? How do you respond to your calling into Him? Babaliwalaan mo ba siya? Isa tabi mo lamang ba yung mga bagay na pinagagawa sa iyo? Kapatid sa Panginoon, mahalaga ang panawagan mo kay Yesu Cristo. Sapagkat meron ka ng ginagampanan ngayon sa pagting ng paghahari ng Panginoon pagdating ng araw. At sa oras ito, masayangin niyo kapatid sa Panginoon. Kaya nga kung minsan, ang dami mga handang sa buhay ko, alam niyo kung bakit kaya hinahandangan dyan? Kasi yung plans ng Lord na pagliligtas para magamit ka, yun ang hindi mo nagagawa. Kaya kung minsan hinahandangan ka sa promotion sa trabaho, hinahandangan ka sa pagyaman ng pamilya, hinahandangan ka sa mga pagpapala, sapagkat ayaw ng Lord na mawala yung focus mo sa totoong task ng buhay, sa totoong tungkulin natin kay Yesu Cristo. Yun tayo mismo magamit ang buhay natin for the glory of God. And right now, kung meron po tayong Espiritu ni Christ, and I know that every one of us here has the Spirit of Jesus, meron po tayong pag-unawa na maintindihan ng mga bagay nito. At sa oras nito, if you decide na makapaglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng ating personal evangelism, kapatid, gawin mo po ito. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang mawalan ng panahon na hindi gawin ang bagay na ito. Mga people of God, pag nilayan mo ang panawagan sa inyo, Lord, huwag mo sayangin yung kaligtasan. This is right now your priority na kailangan mong unahin. Higit pa sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa mundo ito. Come on, people of God. Puso ko isipan
si Yeso Cristo. At kapag naisip mo, naramdaman mo, kung may paliwanag ka sa Panginoon, dapat namang intindihan mo kung ano na ang tungkulin mo. Ikaw ay magiging tagaakay ni Yeso Cristo. Ikaw ay mag-aakay para kay Cristo. Tagaakay ka ng Diyos. Ikaw ay tinawag para tas ng naguluwa sa pangalan ni Jesus. Akayin ang sangkayanan. Kain ng mga kaibigan, pamilya, kaibigan, pamag-anak, lahat ng mga kakilala. Ikaw ay tinawag tagaakay ng Diyos. Sapagkat knowing Christ Jesus is our Savior. He has the Spirit to save others to Christ Jesus. Tagaakay ka. Tagaakay ka. Magliligtas ka. Magliligtas ka. Tagaakay ka. Mag-aakay ka. Tagaakay ka. Kay Cristo Jesus. Tagaakay ka. Your life to save your soul. Use your life to save soul. Use your life to save soul. Use your life to save your family. Use your life to save your friends. Sa Panginoon, ang bawat isa sa atin dito, hindi naman kailangan na matiyak mo yung knowledge mo sa Lord kung may panawagan ka o wala. Every one of us calling my God to be saved. At kung tinawag ka ng Panginoon bilang tagapagligtas, huwag mong paghindihan ito kasi may bahagi ka na sa kaharian ng Diyos. At kung magtatanggihan ito dahil ikaw mismo, you receive this same salvation. Kapatid sa Panginoon, dapat na maintindihan mo ito. Hallelujah, glory to Jesus. Hallelujah. Use this, O God, use this. Gamitin ko, Panginoon, ang mga tao ito, Lord, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, glory to Jesus. Gamitin mo sila, Panginoon, ang mighty. Hallelujah. Glory to Christ. Glory to Jesus. Glory to Jesus, Lord. Buhayin mo ang pagkalistas sa mga tao sa Lord. Buhayin mo sila, Lord. Buhayin mo sila, God. You ask this petition, Lord, sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Magagamit ang kanilang buhay para sa kaligtasan ng maraming tao, Lord, sa kanilang mga palitin. Hallelujah, Lord, to Jesus. The Lord must be praised to Him. There must be praise to Jesus. Kapatid sa Panginoon, kung mapapansin mo, kung bakit lagi ka tinadala ng Diyos dito sa church dito, siguro hindi lingid sa isipan mo na hindi walang saysay yung iyong pagparito. Sapagkat ang plano talaga ng Panginoon, someday, you will be with Him in His kingdom. Ikaw na narito ngayon ay magiging bahagi ng kaharian ng Diyos pagdating ng araw. Hindi ka ba nasisiyahan? Mas masarap pa bang pakinggan na ikaw pagdating ng araw ay magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos? O mas masarap pa sa pagdinig mo na ikaw ay payayamanin ng Diyos sa buhay na ito? Kapatid sa Panginoon, tingnan mo mabuti. This is a good choice. And make an important decision today. Piliin mo ngayon, kapatid sa Panginoon, para na sa ganon,
hindi po tayo magkaroon ng hindi magandang resulta pagdating ng araw sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Nandito ka magmasayangin ang buhay mo. Sapagkat tinawag ka ng Panginoon, niligtas, pinatawad sa mga pagkakasala mo, at gamitin mo ito maitili to obey the commissions of God in you. Kapatid, meron kang mga kapatid, meron kang magulang, meron kang mga kaibigan kaklase. Bakit hindi mo sila ayain na lumapit sa Panginoong Jesucristo? At sa ganung pagkakataon, makikita mo na natutupad mo yung panawagan sa iyo ng Panginoon. Sa ganung pagkakataon, na-work out mo yung iyong kaligtasan na ipinagkaloob sa iyo ng Lord. Huwag mong ito sa ibang bagay. Huwag mong ito sa kahirapan, sa kawalan, sa mga problema, sa karamdaman. I-focus mo yung buhay mo, yung kaluluwa mo sa mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoong Jesucristo. Because sometimes, alam niyo po, yung mga bagay na pinupukusan natin sa mundo, it makes us upset. Yun yung nakaka-upset po sa buhay po natin. Yun yung nakaka-discourage. Yun yung nakakawalan ng pag-asa. Kapag doon tayo nakapokus, subalit, kung nakapokus ka kay Jesucristo, wala ka man ng mga bagay dito sa mundong ito. But I tell you one thing, kung si Jesus ang pag-asa mo sa buhay na ito, walang kwenta sa iyo ang lahat ng bagay dito sa mundong ito. Sabi nga po ni Pablo, inari kong kalubihan ang lahat ng bagay. Makamit ko lamang ang isang pinakamahalagang bagay sa buhay na ito, yung si Jesucristo sa buhay na walang hanggan. Kapatid sa Panginoon, mag-isip ka. Ikaw na natutulog, gumising ka. Ikaw na may pandinig, makinig ka. Sapagkat darating ang panahon na hindi na nila maririnig ang tinig ng Panginoon. At ito na yung oras na yun para mapakinggan mo kung anong sinasabi sa iyo ng Espiritu sa huling araw. Kapatid sa Panginoon, this is the last call of God into our life. Malapit ang pagdating ng Panginoon. At kung hindi pa natin pagbibigyan yung panawagan ng Lord sa buhay natin, baka ma-miss natin ito at tayo rin po yung manghihinayang pagdating ng araw. Sapagkat ang kaligtasan, ang pinakamahalaga na binabantayan ng bawat Kristiyano na tumanggap kay Jesucristo. Kapatid sa Panginoon, masarap ang buhay na nasa piling ng ating Panginoong Jesus. At sa oras nito, kapatid sa Panginoon, isa ka sa tinatawag ng Panginoon. At sa panahon na ito, gampanan mo na at huwag mo nang ipagpabukas pa yung mga bagay na ito. Sapagkat ikaw ay may kaligtasan na ibinibigay sa iyo ng ating Panginoon. Lord, ito Christ Jesus, salamat sa Panginoon. Patuloy po tayo manalangin sa Kanya at patuloy natin hilingin na ang pagsama ng Kanyang Espiritu ay patuloy po na lumaganap sa ating buhay. Na sa ganon, ilib tayo palagi into the right path sa totoong landas ng ating buhay at sa totoong gawain natin sa mundong ito. At sa oras nito, Ama naming Diyos, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan sapagkat pinili mo po pala kami, Panginoon, kung bakit nandito kami, O Lord, upang kami, Panginoon, ay maging bahagi mo, Panginoon, at makita namin, Panginoon, ang kahalagahan ng Ikaw, ang Diyos na inuuna namin sa buhay nito, Lord, ang kahalagahan ng kaligtasan, kahalagahan, Panginoon, ng kaluluwa, at kahalagahan ng mga taong ipapadala upang magligtas, O God. Panginoon, maraming salamat po sa buhay na ipinagkaloob mo po sa amin, sapagkat ngayon pa lamang, napilnan po namin, Panginoon, naramdaman namin, na pagtipala kami, Panginoon, ng panawagan mo, O God, kung bakit narito kami, O God. Lord, napakalaking pribilehiyo ito, Panginoon, na hindi dapat tanggihan ng tao, O God. Sapagkat kung meron kami mga bagay na dapat tanggihan sa buhay na ito, Lord, yung buhay na magpapahamak sa amin, yung buhay na makasanlibutan, yung yaman lamang ng sanlibutan ito, Lord. What is the profit of man gaining the whole world but loses our own soul? Panginoon, hindi mahalaga na maging mayaman. Ang mahalaga, maging mayaman kami sa Espiritu mo, Panginoong Jesus, upang mag-ani kami ng buhay na walang hanggan pagdating ng araw. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat aral mo, Lord. Kaya mo tumatak sa aming mga Espiritu ang lahat ng ito na amin narinig, O God, at gamitin mo maitili ang bawat isa sa amin, O God. And send us, O Lord, sa mga tao na kakilala namin o sa mga hindi man, O God, upang sa ganun, Lord, mailigtas din namin sila, Panginoon, kadala namin sa iyong kalawalatian, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Make us, every one of us, O Lord, here, O God, to be a part of salvation, O God. Maraming salamat po, O God, at sa iyong pagbabalik, Panginoon, Lord.
Ikaw yung Diyos na magpuputong sa amin, Panginoon, ng ginto korona para kami, Panginoon, ay magpasok sa iyong kaharian. Salamat po, Panginoong Jesus. Bless mo po, Panginoon, ang bawat isa, Lord, nang ayon sa iyong kalooban po lamang. Salamat, Panginoon. Ingatan mo po kami sa aming pag-iwa-iwalay at kaya mo maalala po namin ang bawat panawagan mo, Lord, maging yung araw ng Wednesday, Lord. Paalala mo po, Panginoon, sa bawat isa, O God, because, Lord, alam namin, Lord, kung pahihindihan ka namin, Panginoon, Lord, maaaring maraming mangyari, Panginoon, at maaaring maraming mawala sa amin, O God, lalo-lalo na ang aming kaligtasan. Salamat po, Panginoong Jesus. Muli po, O God, sa iyo po namin ibinabalik ang aming mga pasasalamat sa tanging pangalan mo po lamang in Jesus' name. Amen. God bless you all po. Magpalagi po tayo ng Espiritu ng ating Panginoong Jesus.